ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Walang katapusan po ang pasasalamat ko sa inyo, Ma'am Sanya. Dahil sa malaking pagbabago ng anyo ni Gabi. You're most welcome. I really did my very best dahil si Gabi ay pamangkin ni Antonio. And I promised him na paggagalingin ng Dharma Clinic si Gabi. Ngayon po, nakikita ko na siyang nakangiti. Wala nang mga insecurity. Ma'am Sanya. Oh, Gabi. Again, thank you so much po. You know what? I'm so happy na nagawa namin ng malaking transformation sa pagkatao mo. Halos hindi po siya makapaniwala sa kanya naging itsura. Mula pa kahapon, wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang magpabalik-balik sa salamin. I know, and I understand. Ganyan din ang nangyari nun kay Antonio de las Heras na si Marco Garay. Antonio de las Heras? Yes, Ate Milen. Siya ang ating kapatid na si Marco Garay. Ano? Hindi ka makapaniwala? Dahil sa napakalaking pagbabago sa itsura niya. Tama kayo. Nagkaroon ng werewolf syndrome si Marco Garay. At si Tita Guada mismo ang gumawa ng paraan para siya ay mapagaling. So, hindi totoong namatay sa isang aksidente sa dagat si Marco? No. Nakaligtas siya. Sina Monching ang nag-rescue sa kanya. Diyos po. At dahil nagkaroon din ng ganong depresya ang anak ni Tita Guada na namatay, kung kaya't nagka-interes siya na gamutin si Marco. Isang hamon yun para kay Tita Guada. At hindi siya nabigo. Ang Tita Guadang tinutukoy ni Ma'am Sanya ay walang iba kung hindi ang nag-adapt kay Marco at ginawa siyang tagapagmana. Nakakalungkot nga lang dahil maaga ding binawian ng buhay si Ma'am Guada. Anyway, that's enough. Narito tayo para mag-celebrate dahil naging very successful ang ginawa nating panggagamot kay Gabi. Tama si Ma'am Sanya. Ipagdiwang natin ang pagbabago ng anyo ni Gabi. And I'm sure, magiging confident na rin siya sa kanyang sarili ngayon. Yan ang kailangan ng anak ko. Matagal siyang nagtago sa mga tao dahil sa nakakahiyang karamdaman sa balat. And now he's okay. Wala nang reason para maging insecure pa siya sa kahit kanino man. Ang pinaka-importante sa akin ay ang pagbabago ng trato ni Bernard sa anak namin. Sa sandaling makita niya ang itsura ngayon ng anak namin. Well, sa palagay ko naman, hinding-hindi niya na pwedeng ikahiya ang isang gwapong Gabi Garay. Am I right, Elaine? Yes, Ma'am Sanya. Oh, Gabi. Bakit ang tahi-tahimik mo dyan? Medyo hindi pa po siguro sanay ang pamangkin ko, Ma'am. Maniwala ka na sa bago mong anyo. At wala ka nang dapat ikahiya. Pareho lang pala kayo ng naging kapalaran. Si Marco at ang anak ko. Yep, that's true.
Very proud po ako na si Antonio de las Heras ay walang iba kundi ang Tito Marco Garay ko. Ay, sandali. May tumatawag sa akin. Hello? Milen, Yes, Mama Yoli. alam mo na ba nangyari sa asawa mo? Kay Bernard po? Na-aksidente siya kagabi. Pinasugod siya ni Antonio. Aheste ni Marco sa Maynila para siya ipagamot. Sakay siya ng isang helicopter. So, narito po si Bernard? Oo. At kung may contact number ka kay Monching na katiwala ni Antonio de las Heras, tawagan mo agad para mapuntahan ninyo si Bernard. Opo. Salamat po sa impormasyon. O sige, huwag niyong pababayaan si Bernard. Opo, bye po. Ano raw yun, Ate Milen? Ang Kuya Bernard mo, na-aksidente sa Negros. Pero ipinadala ni Sir Antonio dito sa Maynila para gumutin. Si Papa, nasa ospital? Oo, anak. Hanapin natin kung saan ospital na-confine si Papa. Yes, Monching. Anong update? Kakausap ko na si Milen. At anytime, patungo na sila rito ni Elaine at ng anak niya si Gabi. Mabuti. Ang sad news, maski dito sa Maynila walang makuha ang blood type na AB negative. Dahil sabi ng mga doktor, napakahirap daw hanapin nun. Monching, gawin mo ang lahat ng paraan para makaligtas panganib ang kapatid kong si Kuya Bernard. Tapos na po akong i-test kung anong blood type ko. Maswerte ang papa mo dahil magkatipo kayo ng dugo. AB negative ka rin. Mama, please. Gawin na natin ang blood transfusion sa lalong madaling panahon. Oo, anak. At salamat. Maraming salamat. Dahil hindi ka nagtanim ng galit sa papa mo. At ngayon ay handa kang tulungan siya para masagip sa tiyak na kapamakan. Attorney Reynante, kahanga-hanga ang naging desisyon ni Gabi. After na mga ginawa ng father niyang maltreatment sa kanya, still, nanghibabaw pa rin ang kanyang pagiging isang anak who wants to save his father. Tama lang naman ang kanyang naging desisyon. Dahil, what are families for kung hindi magtutulungan at magdadamayan? Oh, that's right. At sana marami pang anak ang hindi nagtatanim ng hatred sa kanilang ama o ina na hindi maganda ang naging turing sa kanila. Siguro nga iwanin ng milyon ng mga anak na handang isakripisyo ang buhay nila para sa kanilang magulang. Ang mga ganong klaseng anak ay nararapat lamang saluduhan. Si Attorney. Hello? Good morning, Antonio. Attorney, anong balita? Actually, kaya nga kita tinawagan para magbigay ng update sa iyo. Mabuti. Dahil hindi rin ako mapalagay dito sa Hacienda Esmeralda. Sa kaiisip ko kay Kuya Bernard. Kumusta na siya? He's undergoing blood transfusion. Very good. And for your information, ang pamangkin mong si Gabi ang donor. Really? Napakahirap hagilapin ng type AB negative. Kaya very lucky pa rin si Bernard na magkatipo sila ng dugo ng anak niya. Praise God. Kasalukuyang sinasalina ng dugo si Kuya Bernard mula sa pamangkin kong si Gabi. Oo nga, Elaine. Walang kamalay-malay si Bernard na mismong anak niya pa ang nag-donate ng dugo sa kanya. Ate Milen, kung nagkataong magkaiba sila ng blood type, baka kung anong mangyari kay Kuya Bernard. Mabait talaga ang Diyos. Patuloy tayong magdasal para sa kaligtasan ni Kuya. At sana, after ng kanyang blood transfusion, magbalik na ang sigla ng kanilang katawan ni Gabi. Yan din ang hinahangad ko. Bagamat,
Hindi natin mayaalis na baka manghina rin si Gabby dahil siya ang blood donor. Mga manggagawa dito sa Hacienda Esmeralda, patuloy po tayong magdasal para sa kaligtasan ng isa ninyong kasamahan na si Bernard Garay. Kasalukuyan po siyang nasa Maynila at doon ay sinasalinan ng dugo. At tungkol naman po kayong Nestor Reyes o Oning na namatay sa nangyaring aksidente, sinagot ko na po ang serbisyo ng funeral homes at pati na rin po ang pagpapalibing sa kanya. Inaasahan ko po na dadalo kayo mamaya sa huling lamay at makikipaglibing rin po kayo bukas sa dati ninyong kasamahang si Oning. Bernard? Belen. Ligtas ka na. Salamat sa Diyos. Si Gabby ang naging daan ng kaligtasan mo. Gabby? Siya ang nag-offer ng dugo niya para sa blood transfusion mo. Buti na lang magkatipo kayo. Dahil mismo mga doktor ang nagsabing napakahirap hanapin ng AB negative. Hayan siya sa kabilang kama. Ibang taong nakikita ko. Siya na ang ating anak. Nagamot na ang sakit niya, Bernard. Kaya masayang-masaya ako. Pati si Gabby. Dahil natapos na rin ang kanyang pagdurusa. Iba na ang kanyang anyo. Gabby, tumingin ka sa papa mo. Papa? Gabby. Masaya po ako. Naligtas na kayo. Sa'yo galing ang dugong isinaalis sa akin at nagtugtong sa buhay ko. Sa kanya nga, Bernard. Salamat sa'yo, anak ko. Magpasalamat tayo kay Lord. Nakaraos na tayo sa isang malaking problema. Tama ka, Elaine. Ngayon, ate, kapwa na masigla si na Kuya Bernard at Gabby. Elaine, Milen, gusto ko na makauwi sa atin. Oo naman. Basta sinabi ng doktor na pwede ka nang lumabas, i-coordinate ko na kay Monching para makapagpareserba siya para sa 4 sa eroplano. Gabi, anak. Salamat ulit. Papa, buhay ko man po, handa kong ibigay para po sa inyo. Napakabuti mo. Monching, okay na ba ang mga kapatid ko at ang pamangkin ko? Naikuha ko na sila ng reservation ticket sa flight nila by Saturday. Mabuti. Dahil sobra na akong sabik na makita sila. Magugulat ka nga kay Gabby dahil ibang-iba na siya ngayon. Wala naman akong dapat ikagulat o ipagtaka. Dahil pinagdaanan ko rin ang pagkakaroon ng sakit sa balat. At labis ako nalulugod at nagpapasalamat kay Sanya na nagawa din niyang magbago ang anyo ni Gabby. Hindi talaga pinabayaan ni Sanya si Gabby. Siguro naman ngayon, magbabago na ang tingin at turing ni Kuya Bernard sa anak niya. Dapat lang. Dahil napakalaking utang na loob ni Bernard kay Gabby na siyang nag-donate ng dugo para sa kanya.
Ngayong nasolve na ang problema natin kay Kuya Bernard, mauna ka nang umuwi dito sa Negros. Ha? May mahalagang bagay akong ipagagawa sa'yo. At panibagong misyon? Yes. At napakahalaga nito sa buhay ko. Mauuna ka na kina Bernard? Yes, Atty. Reynante. Total, may reservations na rin naman sila eh. Kasi kailangan ko nang bumiyahe mamaya. Ilang araw pa rin bago magsabado. Mukhang napaka-importante ng assignment na ibibigay sa'yo ni Antonio, kaya ayaw na niyang magtagal ka pa dito sa Maynila. Yan din ang iniisip ko eh. At saka, kampante naman si Bossing. Dahil alam niyang narito kayo. At hindi niyo maaaring pabayaan sina Bernard. Of course, Monching. Pamilya ni Antonio de las Heras ang mga Garay. Kaya nakasuporta ako sa kanila. Sa ganitong paraan man lang, may mapatunayan ako sa ating amo. Naging napakabait niya sa atin. At dapat lang natin suklian ang kanyang kabutihan. Abilen, narito na ang ticket niyo sa aeroplano para sa Sabado. 4 ito. Bakit 4? Hindi ka ba namin kasabay? Pinauuna na ako ng bossing ko eh, na umuwi sa Negros. Baka merong importanteng ipagagawa sa'yo. Bungang tama ang hula mo. Monching. Pagpasensya mo na ako kung hindi magandang inasal ko sa'yo noon. Oh, wala na sa akin yan, Bernard. Hiyang-hiya ako kay Sir Antonio de las Heras. Eh di lalo na siya. Hindi marunong magkimkim ng hinanakit o galit sa kanyang kapwa. Yun ang boss ko. Kilalang kilala ko ang pag-uugali niya. Sana mapatawad niya ako. Dami kong nagawang masama sa kanya ng mga bata pa kami. Si Antonio de las Heras ay super bait. At tinitiyak ko sa'yo, ganon din si Marco Garay. Marco, ngayong nalaman kong buhay ka, sisikapin kong makabawi sa mga nagawa kong pagkakamali sa'yo. Ipinapangako ko yan. Pauwi na po sila. At sa Sabado ang dating nila. Wala na po kayong dapat alalahanin kay Kuya Bernard. Ay, maraming salamat sa Panginoon at nakaligtas siya. At ang anak niyang si Gabi ang sumagip sa kanya sa bingit ng kamatayan. Minsan pa pong napatunayan natin. Iisang pamilya lang po tayo. Nagdadamayan. Nagmamahalan. Ano ipagagawa mo sa akin, bossing? Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Dahil baka hindi ka pa maniwala. Bossing? Gusto kong malaman kung ano ang nangyari kay Kapulong. Ha? Yes, Monching. Hindi kompleto ang kasiyahan ko hanggat hindi ko nababalitaan ng tungkol kay Kapulong. Pero matagal na panahon na rin yung bossing. Anong malay natin? Baka patay na yun. Siguraduhin mo kung ano ang nangyari sa kanya. Ano? Hanapin mo kung nasaan siya. Totoy. Hindi po Totoy pangalan ko. Boyet po. Okay, Boyet. Ikaw, sino po kayo? Ha? Ako naman si Monching. Di ko naman po kayo kakilala. Oo nga eh. Bakit po? Kasi may kailangan ako. Kung si nanay po ang kailangan nyo, nasa Maynila po siya. Waitress sa isang karinderya. Tatay ko naman po, nandun din. Sa construction nagtatrabaho. Kasi carpenter siya. Nagpapadala lang sila ng pera
para sa amin. Para sa pagkain. Sa amin? Opo. Sa akin po. Tsaka sa lolo ko. Sinong lolo? Bakit niyo po tinatanong? Kilala niyo po ba ang lolo ko? Hindi ko nga alam kung sino lolo mo eh. May sakit po siya. Ano pangalan niya? Si Lolo Pulong ko po. Si Kapulong? Kilala niyo po siya? Ha? Akon? Oo naman. Nagkakilala kami pero ano ba naging sakit niya? Na-stroke po. Parang naapektuhan yung kalahating katawan niya. Awang-awa nga ako sa kanya eh. Kasi hindi siya makabangon. Kaya po, pag oras na ng pagkain, sinusubuan ko na lang. Ganun ba? Opo. Nakakaawa nga po si Lolo mula nung may stroke. Boyet? Bakit po? Pwede ko ba siyang makita? Pwede. Pero, baka hindi naman po niyo makausap. Kasi, pautal-utal po siya kung magsalita. Okay lang. Tsaka, pag ganitong oras po, tiyak na tulog pa siya. Hindi bale, Boyet. Hindi ko naman siya i-istorbo eh. Basta makita ko lang siya. Sige po. Hindi kayo. Pasok po kayo. Salamat. Sabi ko na nga, natutulog pa si Lolo Pulong. Ayun po siya. Siya nga. Siya nga sinasabi ni Bossing na Kapulong. Natatandaan ko nang magtungo siya sa may palengke noon. Kasamang ilan. At hinahanap si Marco. Nakatatak sa akin ang mukha niya. Siya si Lolo Pulong. Bakit po titig na titig kayo kay Lolo Pulong? Ha? Kuan, pinagmamasdan ko lang ang kalagayan niya. Grabe pala ang sinapit niya. Opo. Boyet, hindi na ako magtatagal ha, pero tagapin mo ito. Pera? Oo, sa'yo na yan. 1,000. Dagdag sa panggastos niyo araw-araw. Naku, maraming salamat po. Maisipan yung palaging dumalaw kay Lolo Pulong. Talagang babalik ako rito. Pero sa susunod, kasama ko na ang bossing ko. Bossing? Sino po yun? Siyang pinaglilingkuran ko. Actually, ang bossing kong nakakakilala kay Lolo Pulong. Talaga po? Oo. Magkaibigan ba sila ng lolo ko? Magkaibigan? Oo naman, magkaibigan sila. At mabait ang amo ko. Sino po bang amo nyo? Si Antonio de las Heras. Ang sabi ko sa bata, magkaibigan sila Kapulong at ang amo ko. Kung nalalaman niya lang ang buong katotohanan, kamuntik nang mamatay noon ang bossing ko nang dahil sa kagagawa ng Lolo Pulong niya. Pero ewan ko ba sa amo ko kung bakit kinakailangan pang ipahanap si Kapulong. Ano bang plano niya? Sadyang napakaiwaga ng pagkatao ni Antonio de las Heras. Sa Sabado pala ako lalabas ng ospital. Sa totoo lang, Milen, sabik na akong makauwi sa atin. Gusto ko nang makita at makapiling sina Mama at ang Papa. At tuloy, makahingi ng tawad sa kapatid ko si Marco Garay. Sobra akong nalungkot sa ibinalita mo, Monching. Ako man, bossing. Awang-awa nang makita ko siya. Sinong mag-aakala na ang isang matipunong lalaki, maliksi, mahigpit magmando, palasigaw sa mga tauhan, kinatatakutan. Ngayon,
May diferensya at baldado na. Kung sa bagay, naisip ko lang, bossing, para bang nakarma din siya at pinagbabayaran na ang mga naging kasalanan niya. Hindi lang sa'yo, kung hindi pati na rin sa ibang mga alaga niya noon sa karnabal na pinagkakakitaan niya pero minaltrato ng todo. Monching, gusto ko rin siyang matulungan. Ano? Oo. Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, pinahirapan ka sa karnabal, binalak dalhin sa Maynila para lalong pagkakitaan. At kung dangan nga lang at nagkaroon ng malaking sakuna sa dagat at nagkataong pinalad ka lang makaligtas. Pero ngayon, gusto mo pa rin siyang matulungan. Naisip mo ba, Monching, na kung hindi sa masaklap na pangyayaring yon, hindi rin niyo ako matatagpuan sa dalampasigan. At hindi rin ako makikilala ni Mama Guada. Teka. Oo nga no. Kaya malaking bagay din ang ginawa sa akin ni Kapulong. Ang kalupitang yon. Dahil yun ang nagsilbing daan upang ako ay makilala at maging isang Antonio de las Heras. Sa bagay, tama ka. Maghanap ka ng mabibiling wheelchair. Ihahatid natin kay Kapulong. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Papa? Mabuti na ako, anak. Utang ko sa'yo pangalawang buhay ko. Papa, huwag niyo na pong isipin ng bagay na yun. Gabi, ginawa ko lang po kung anong tama. Ang pagliligtas mo sa akin ay sobrang tama. At ako ay labis na nahihiya sa'yo. Papa. Gabi, hindi ako magsasawang humingi sa'yo ng tawad ng paulit-ulit. Dahil napakalaki na naging kasalanan ko sa'yo, anak. Pero sa kabila ng masamang pagtrato ko sa'yo, ginantihan mo pa rin ako ng kabutihan. Dahil kahit ano pa pong mangyari, mananatili po kayong aking ama. At mahal na mahal ko po kayo. Anak, babawi ako sa'yo. Tandaan mo yan. Ang kilalanin, tanggapin at iparamdam ninyo sa akin ng inyong pagmamahal ay sobra-sobra po nagpapaligaya sa akin. Maraming salamat, Papa. Dahil sa wakas, natupad na rin ang pangarap kong maging isang anak para sa inyo. Wow! Ang galing naman! Bagong-bagong wheelchair ang dala nyo para sa lolo ko. Siyang amo ko na bumili ng wheelchair para sa lolo mo, si Antonio de las Heras. Ay, kayo po pala ang kaibigan ng lolo pulong ko. Ibang-iba kayo sa lahat po ng nakilala ko. Kasi, yung pong iba, yung ibang nilalapitan ko para humingi ng tulong para pambili ng gamot ni lolo, tinatanggihan po ako. At ang masakit pa po, sinasabi nila, masama ang lolo pulong ko, kaya ayaw nilang tulungan. Nagagalak pa silang na-stroke yung lolo ko para daw pagbayaran yung mga atraso at kasalanan sa kanila. Sabi niyo po, kaibigan po kayo ng lolo ko. Totoo po ba yung mga sinasabi nila? Hindi, Boyet. Hindi totoo yun. Baka ayaw lang nilang tumulong. Kaya ganun ang sinasabi sa'yo. Kasi mabait ang lolo pulong mo. Sinasabi ko na eh, mabait naman talaga ang lolo pulong ko. Napakabait niya. Kaibigan nga kayo ng lolo ko. Kasi
kilalang kilala niyo po siya na napakabait. Halika. Dalhin natin itong wheelchair niya. Pagtulong-tulungan natin siyang maisakay dito. Opo! Opo! Lolo Pulong! May wheelchair na po kayo! Dala ng inyong kaibigan! Pagmasdan niyo po si Lolo. Nakakiti po siya, oh. Parang ang sigla-sigla niya na siya po yung mauupo sa wheelchair at maitulak ko palabas ng kwarto niya. Salamat dito. Lolo Pulong, siya po yung kaibigan niyo na bumili nitong wheelchair niyo. Ang bait-bait niya po. Si Sir Antonio de las Heras. Maginhawa na po kayong may papasyal-pasyal ng inyong apo sa labas ng bahay. Ba, gustong-gusto po yan ni Lolo. Talaga? Opo. Kasi palagi na lang siyang nakahiga. Kaya nga po, parati din siyang malungkot. 4 na kanto lang po ng kwarto niya yung palagi niyang nakikita. Pero ngayon, tiyak, masayang-masaya na po ang pakiramdam niya. Kasi makakapaglibot-libot na po siya. Siguradong gustong-gusto niya po yun. Boyet. Po. Aalagaan mo mabuti ang Lolo Pulong mo, ha? Opo. Hindi ko po siya pababayaan. Hayaan mo. Paminsan-minsan, pag may sapat na oras kami ni Monching, bibisitahin namin kayo. Maraming salamat po talaga. Sir? Oh, bakit, Boyet? Talaga po bang magkaibigan kayo ng Lolo Pulong ko? Oo naman. Kasi po, sa dinami-dami ng kaibigan niya, kayo lang po naging totoo sa kanya. Kayo lang po yung tumulong. Monching? Ngayon lang kita nakitang parang nilulunod mong sarili mo sa serbesa. Nasanay ako noon na bago ka matulog, umiinom ka ng 1 o 2 bote ng beer. Pero ngayon, wow! Ang dami ng bote sa harapan mo. At mag-isa ka lang umiinom. May problema ba? Sabayan mo, bossing. Alam mo, hindi ako masyadong umiinom ng alak o miski ng serbesa. Pero dahil sa kahilingan mo, sige. Mag-1 hanggang 2 bote lang ako. Akin ang 1 bote ng beer na yan. Ito. Mukhang meron nga problema. Sige, mag-inuman tayo. At pag-usapan natin kung ano man ang iyong problema. Baka sakaling makatulong ako. Alam mo ang problema ko, bossing? Ikaw! Ako? Oo! Ikaw, bossing! Ikaw! Teka, ano ba problema mo sa akin? Bakit pa may mga taong katulad mo? Natingin ko, hindi na tao eh. Dahil sa sobrang kabaitan. Sa sobrang kabutihan. Monching? Sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang katulad mo. Gusto kitang tularan, pero hindi ko kaya. Salamat na kilala ko isang mahal kong garay. Umiiyak ka? Napakaswerte ko, Monching. Sobra akong proud sa'yo. Nasaksihan ko kung paano mo tulungan ang pamilyang nagmalupit sa'yo. Tinusta ang pagkatao mo. Nakita ko kung paano mo sinuportahan ng isang Benito Arcillang walang ibang ginawa noon, kundi lait-laiting ka dahil sa iktura mo.
mo bangko na pagkatapos ng silapit mo sa mga kamay ni Kapulong, sinikap mo pa ring tamayan? Sa kumuhugot ng kabutihan para magawa mo lahat na yun sa iyong kapwa, bossing. Sa mga tao sinaktan ka, pinagmalupitan, pero sinuklian mo pa rin ang kabutihan. Monching, Pati yung matandang namamalimos pala sa simbahan na si Lola Veronica, pinilit mong mahanap hanggang sa bawian nito ng buhay sa iyong mga bisig. Pagkatapos, tinulungan mo yung mga nag-alaga sa kanya. Ultimong si Ma'am Camacho na ngayon principal na. Hindi mo nakalimutang pasalamatan. Gumawa ka pa ng paraan kung paano matutulungan ang eskwela ngayong pinanggaligan. So, bossing. Anghel ka ba? Santo ka ba? Ubusin kong bilangin ang mga daliri ko sa kamay at sa paa, pati mga bituin sa langit. Pero hindi na ako makakatagpo ng taong kasing buti mo, kasing bait mo. Kaya sobra akong proud na nakilala kita. At dami kong natutuhan sa ginawa mong kabutihan sa kapwa. At sana, bossing, marami pang katulad mong nabubuhay sa mundong ito. Ay, dumating na sila! Bless po, Mama. God bless, Elaine. Bless po. God bless, Milen. Oh, si Bernard. Hindi niyo ba kasama? At ang aking apo. Ang apo ko, nasa si Gabi. Hayan na po ang mag-ama ko. Inaalalayan ni Gabi ang kanyang papa. Oh, Bernard. Mano po, Mama? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Si Gabi na ba ito? Bless po, Lola Yoli. Naku! Ikaw na ba yan, apo? Walang iba, Mama. Nagkaroon na ng transformasyon sa itsura niya. Nagamot na po siya ng derma clinic ni na Ma'am Sanya. Oh, apo! Oh, Gabi! Sinasabi ko na nga ba, direnggin ng Diyos ang mga dasal natin. Hindi tayo nabigo. Ang aking apo, pagkagwapo-gwapo na ngayon. Maraming salamat po sa mga dasal ninyo para sa akin, Lola. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa ko, Mama. Sino mag-aakala na ang anak kong patuloy kong pinagdidirihan noon, tinatakwil at isinusuka. Siya palang magbibigay sa akin ng pangalawang buhay ko. Dinugtungan ni Gabi ang aking buhay. Siya po ang nagligtas sa akin. Ang anak kong pinagkaitan ko ng pagmamahal. Ang siyang walang sawang nagmahal sa akin. At sumagip sa akin sa bigit ng kamatayan. Minsan pang pinatunayan ng ating anak na sa kabila ng mga pangyayari, nananatili ang pagmamahal niya sa iyo bilang kanyang ama. Gabi, walang sawa akong magpapasalamat sa iyo. Kahit na gawin ko pang araw-araw, dahil napakabuti mong anak. Papa, mahalaga po kayo sa aking buhay. Kahit anuman po ang mangyari, hindi ko po kayo maaaring pabayaan. Napakabuti po, anak. Oh, teka. Huwag na nating pag-usapan ang isang nakaraan na magpapalungkot lang sa atin. Ang mahalaga, ligtas ka na, Bernard. At nagbago na ang anyo ng aking apo. Kaya naman, sobra akong masaya sa biyayang ipinagkaloob na ito ng ating Panginoon. Sadyang hindi po natutulog ang Diyos. Tama ka, Milen. At ngayon, lalong magiging maaliwala sa atin ang bukas. Magiging magaan ang bawat araw na lilipas. Dahil sama-sama tayo, magkakasundo
nagkakaunawaan, at higit sa lahat, nagkakaisa at nagmamahalan. Lola, si Lolo Danilo po. Bless po, Lolo Danilo. Ikaw na ba si Gabi? Apo ko? Opo, Lolo. Danilo, hindi nakataka-taka na maging isang gwapong binata ng ating apo. Tama kayo, Lee. Dahil kung si Marco ay nagkaroon ng kakaibang transformasyon dahil sa paggamot sa kanya, nangyari din ang lahat sa aking apo. Sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa Diyos. At lalo na po sa inyong mga sumuporta at nagmamahal sa akin. Sa inyo po mga walang sawang pagdadasal upang ako po'y maging isang ganap na ganito. May pakiramdam na normal, hindi na maihiyan lumapit at humarap sa aking mga kapwa. Dahil wala na po ang dating Gabi na laging natatakot. Nangangamba na baka laitin ng marami dahil sa nakaraan ko pong anyo. May pamamaraan ng Diyos upang lahat tayo ay magkaroon ng pagbabago. Gabi, anak. Papa. Yamang tayong dalawa lang nandito sa loob ng silid na ito. Dahil ang mama mo ay tumutulong sa Lola Yoli mo at kay Tita Elaine mo sa paghahanda ng ating makakain. Gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito. Bakit po? Sa ospital pa lang, walang iba yung kasiyahan ang natama ko nang dahil sa paghandog mo ng iyong dugo na siyang isinalin sa aking katawan. Marahil kung hindi ka dumating at tuluyan na akong binawian ng buhay. Dahil napakahirap hagilapin ang tipo ng dugo ko. Salamat. At ipinahintulot ng Diyos na maging magkatipo tayo ng dugo. Kaya heto ako ngayon. Buhay na buhay. Lahat po ng paraan na magagawa ko, Papa, hinding-hindi ko po ipagkakait sa inyo. Dahil kayo ang aking ama. Mahal na mahal ko po kayo. Pinakamamahal po. Sa kapila ng mga nagawa ko, anak, sa totoo lang, hindi ko pa rin mapatawad ang aking sarili. At hanggang ngayon, nagsisisi ako ng labis-labis. Huwag na po kayong malungkot. Para sa akin, walang katapusang kaligayahan ang nadarama ko nung araw na yakapin ninyo ako ng mahigpit at huwaging anak. Sapat na po yun para ako'y maging masaya. Dahil sa wakas, ang pananabik ko'y nagkaroon na ng katuparan. Na ako'y kilalanin nyo bilang anak at mayakap ko po kayo bilang aking ama. Salamat, anak. Maraming salamat. Paulit-ulit pa rin ako magpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ay isang anak na hindi marunong magtanim ng galit sa amang katulad ko na nakagawa sa iyo ng kasumpa-sumpang kasalanan. Salamat sa Panginoon at ako'y natauhan. Bossing, may nabot na sulat sa akin yung mga manggagawa. Nasaan? Nasa ibabaw ng mesa mo. Bakit kaya, Monching? Di ko nga rin alam eh. May problema ba sila? Oh, ano gayon ang binabalak nyo? Gusto ko pong pasalamatan si Antonio de las Heras. Si Marco Garay ang tinutukoy mo. Oo, Elaine. Napakabuti niyang tao. Sino nga bang mag-aakala na darating ang mga sandaling gaya nito? Ang
ang taong inapi at pinagmalupitan natin ay buhay na buhay pala. Kaya ganun na lamang palang ginagawa niyang pagmamalasakit sa pamilya natin. Wala tayong kamalay-malay na si Antonio de las Heras ay walang iba kung hindi ang ating kapamilyang si Marco Garay. Nakahingi na ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa kanya noon na malabis kong pinagsisisihan. At ngayon, ito naman ang tamang pagkakataon para ako'y magpasalamat dahil sa pagliligtas niya sa aking buhay at makahingi ng kapatawaran. Ayun na si San Antonio. Ano kaya ang reaksyon niya sa sulat natin? Pakinggan natin kung ano sasabihin niya. Tumahimik na kayo. Mga manggagawa ko dito sa Hacienda Esmeralda. Nakita ko ang sulat na pirmado ng halos karamihan sa inyo. Nabasa ko ang inyong kahilingan na magtayo ng isang unyon. Hindi masama ang pagkakaroon ng isang unyon dahil ito ay pagpapatibay ng inyong karapatan. Kinakailangang maalagaan ang pagpupunyagi ninyo at walang sawang pagtsatsaga at pagsisikap na magkaroon ng katapat na rekognisyon mula sa inyong pinaglilingkuran. Ang tanging pakiusap ko lang, huwag po ninyong gamitin ng isang unyon sa mga pansariling motibo. Manapay gamitin ninyo ito sa higit na pagkakaisa upang mapanatiling matibay at malakas ang inyong samahan, upang lalo kayong magkaroon ng inspirasyon at pag-ibayuhin ang mga pagsisikap at pagtsatsaga tungo sa ikauunlad ng inyong buhay. Nagiging masama lamang ang unyon dahil sa madalas na lumalabis ang mga lider. At ito ay walang pakundangang ipinaglalaban ang walang basihan at wala sa katwirang layunin. Sapagkat ang tanging mahalaga sa isang leader ay ang kanila lang pangsariling kapakanan. Iginagalang ko po ang inyong adhikaing magtayo ng isang unyon dahil sa inaakala kong yun ay inyong karapatan. Ang tangi ko lamang pong hangad ay gamitin ito sa tamang pamamaraan ng pakikipaglaban upang may pagtanggol ang inyong mga karapatan. Kung sakalig mayroon man kayong kahilingan, daanin po natin ito sa maayos na pamamaraan. May tinatawag po tayong collective bargaining agreement. At yan po ang ipaiiral natin. Nang sa ganon, maiwasan po ang mga strike o kawalan ng sigla ng mga manggagawa. At kung magkakasundo rin lang naman tayo sa isang mahinahong pamamaraan, yan po ang pinakamagandang bunga ng isang unyon. Iwasan po natin ang pagiging marahas na pakikipaglaban sa karapatan. Dahil ang ibang mga unyon ay idinadaan sa puwersa kung kaya't hindi nila nakakasundo ang kanilang pinaglilingkuran. Ang sagot ko po sa inyong kahilingan tungkol sa pagtatayo ninyo ng unyon ay isang napakalaking yes! Irerespeto ko po ang inyong unyon at irerespeto din po ninyo ang management ng Hacienda Esmeralda. Maaasahan ko po ba yun? Yes, opo, Sir Antonio, maasahan niyo po! Maraming salamat po sa inyong lahat. At may isa pa po ako mahalagang sasabihin sa inyo. Makinig tayo. Tahimik lang muna, tahimik. Hinihiling ko po na sana magtayo kayo ng isang kooperatiba. Upang sa ganun, kayo-kayo rin naman ang siyang makinabang. Hindi na po kinakailangang tumakbo pa kayo sa mga grocery
kung saang tindahan upang bumili ng inyong pangangailangan, kundi dito na mismo sa loob ng Hacienda Esmeralda ninyo matatagpuan. Mabibili po sa murang halaga lamang ang inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng kape, asukal, bigas, mga delata, noodles, karne, sariwang isda at marami pang iba. Sa pamamagitan ng pagtangkilik ninyo sa inyong kooperatiba ay makakalikom pa kayo ng pondo mula sa kita nito na inyo rin namang paghahati-hatian. Sa lalo po madaling panahon ay magpapatayo po ako ng pwesto kung saan po ninyo ilalagay ang inyong kooperatiba. Hihilingin ko pong pangasiwaan ito ng isang mapagkakatiwalaang manggagawa natin na si Milen Garay. Tama yan. At bukod po kay Milen Garay, ay pipili din po siya ng mga makakasama niya sa pag-aasikaso sa kooperatiba upang lahat kayo ay magkaroon ng partisipasyon para din sa ikauunlad ng inyong pamumuhay. Mabuhay sa Antolyo de las Heras! Mabuhay! Mabuhay sa Antolyo de las Heras! Mabuhay! Sandali! Sandali lamang po! Magaling na si Bernard. Nakaligtas na siya sa bingit ng kamatayan. Mga kasamahan kong manggagawa, may mahalaga lamang bagay po akong sasabihin sa inyo. Sige po. Noong una, sarado po ang utak ko pagdating kay Antonio de las Heras. Wala siyang ginawang kabutihan na kaya kong hangaan. Dahil para sa akin, siya ay isang hambog at mayabang. Totoo yan. Malaking kasinungalingan yan. Maling-mali ka ng pagkakakala mo kay Sir Antonio de las Heras. Oo, mga kasama. Maling-mali ako. Inamin mo. At inaamin ko na ang napakalaking pagkakamali kong yan. Siya na hinusgahan ko. Siya na hindi ko nagawang pahalagahan lahat ng kanyang pagmamalasakit sa ating mga manggagawa. Siya na itinatako na sa utak ko bilang isang hindi mapagkakatiwalaang tao. Ngayon, inaamin ko na ang aking pagkakamali. Dahil sa kabila ng mga nagawa kong panlalait, pagdusta sa kanya, at pagmamalupit noon, ay puro kabutihan pa rin ang iginanti niya sa akin. Ano ba sinasabi ni Bernard? Hindi ko maintindihan yung sinasabi nito. Patawarin ako ng Diyos sa aking mga pagkakasala. Patawarin mo rin ako, Sir Antonio de las Heras, sa mga nagawa kong pagkakamali. Ikaw! Na nilait-lait ko noon. Ikaw na walang awa kong sinaktan at pinagmalupitan. Ay ikaw! Ikaw pa palang sasakip sa akin sa bigit ng aking kamatayan. Ikaw pa pala. Patawad. Patawarin mo ako. At narito ako paglumuhod kayo sa harapan mo. Huwag mo akong luhuran. Dahil hindi naman ako Diyos. At tungkol naman sa paghingi mo ng tawad, matagal na kitang napatawad. Dahil pinanday ako ng mga pagmamalupit na yon sa akin upang patuloy akong maging matibay at matatag. At sino mang nagawa akong hamakin, ay lahat napatawad ko na. Dahil sa kabila ng inyong mga kalupitan, handa akong tanggapin yon. Pero kailanman ay mabibigo kayong wasakin ang pagmamahal ko sa inyong lahat. Mabuhay si Antonio de las Heras! Mabuhay! Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, kapatid ko.
ka na, Kay. Kalimutan na natin yun. Kuya Bernard. Salamat. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Maraming salamat. Sadyang napakabuti mong tao. Walang kapantayan yung kabutihan, kabaitan at kanakalaan. Kuya, mabuhay si Marco Garay! Mabuhay! Mabuhay si Marco Garay! Na walang iba kung hindi si Sir Antonio de las Heras! Mabuhay! Mabuhay si Marco Garay! Mabuhay si Antonio de las Heras! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si Marco Antonio